maghiwalay tayo. Doon ka, dito ako. Akin ang item ko. Hindi, boss! Bilis na! Hindi! Boss, Kailangan ko to! Kailangan ko ma-dispose ko to eh! Hoy! Tinggal! Pa, Anak, bakit ka tumatakbo? Bakit kayo hinabol ng polis? Anak mo pa nagligtas sa'yo, eh? Di ka na nahiya? Muntik na mapahamak yung bata dahil sa'yo. Kailan ka pa talaga titigil, ha? Pagpatay ka na? pwede ba? Pinky, tumahimik ka? Lalo ako natataranta sa'yo eh! Pasalamat ka nga umuwi pa ako dito bago ako magtago eh! Ayop ka! Ako pa talaga magpapasalamat! Ayan! Ayan! Yan naman talaga yung binalikan mo, hindi naman kami. Ayan, mga droga mo na yan. Sige! Sige! Ed, lumayas ka! Huwag ka rin babalik dito. Siguraduhin mo, hindi ka magpapakita. Wala ka talaga malasakit sa pamilya na to eh. Eh kaya ako nga ginagawa to dahil may malasakit ako sa pamilyang to. Para mabigyan kayo ng maayos na buhay. Maayos to sa'yo? Ha? Eh, lagi naman nasa panganib yung buhay natin eh. Pinagsasabi mo maayos. Sige na, lumayas ka na kung lalayas ka, huwag kang babalik dito ha. Yan yung mga gamit mo na yan. yung mga Tumahimik ka patungo. kung hindi ko gagawin to. Paano tayo? Huwag ka na bumalik dito. Talagang hindi na. Kwenta. Oh, anong tinatambay nyo dyan? Nakikichismis na naman kayo. Magsialis nga kayo. Buwi na kayo. Unang bahala dito. Huwag mong pababayaan ng nanay mo. Alang araw may intindihan mo rin ako. Kahit kailan ho, hindi magiging tama sa paningin ko ang ginagawa niyo. Hindi ko naman sinabing tama ang ginagawa ko eh. Pero may dahilan ako kung bakit ko ito ginagawa. Ano pa? Pera? Kumakain naman tayo ng 3 beses sa isang araw ah. Hindi naman maluho si Mama. Ano pa bang kulang? Kung ayaw mo akong unawain, ikaw ang bahala. Kung gusto mo, takwil mo na rin ako bilang ama. Kahit ang mat! Taas mo kamay mo! Kala mo matatakasan mo kami, ha? Sige, usasan mo. Sir! Sir, huwag naman. Baka naman pwede natin ito pag-usapan, sir. Sir! Sir, huwag niyo kukunin yung asawa ko. Ma'am, sumunod na lang po kayo sa presinto. Sir! Sir naman! Ed! Doon na lang po sa presinto. Papa mo! Von, meron ka bang pangarap nung bata ka? Nung bata pa po ako, pangarap ko po talagang maging pulis. At talaga ba? Dahil nakikita ko po sa papa ko yung sitwasyon niya, yung mga nangyari sa kanya. Kaya po naisipan ko pong maging ehemplo din po sa mga kapwa ko kabataan na maging pulis po. Bakit? Ano pang natuklasan mo sa papa mo nung mga teenager ka na? Yun po yung nakulong po siya dahil sa drugs. Oh. Kaya gusto ko pong ihinto po yung mga ganung bagay sa pamagitan po ng pagiging pulis. Ano bang ginawa ng papa mo? Yun po, nakulong po siya sa 9165 sa illegal drugs po. Nagkaroon ng kaso, no? Oo. Ano naging hatol sa kanya? 10 taon po siya sa loob ng kulungan po. After po niyang lumaya, 2 years po kaming nagsama. Ma, pag ako karoon ng magandang trabaho, promise ko sa inyo, mabibili mo na lahat ng gusto mo. Talaga? Lahat-lahat ng gusto ko? Naman! Mga damit na binibili nyo sa palengke, hindi ka nabibili nun, ha? Ang susuot mo, mga branded. Talaga? Yung amoy mo yaman. Tsaka promise ko sa'yo, ma, bibigyan pa ng allowance.
Parang hindi ka na rin mahirapan maningil ng pautang sa tindahan natin. Wow naman, anak. Ikaw nga. Mama! Kaya mahal na mahal kita eh. Hindi ka na naman, ginagawa mo akong baby eh. Bakit? Ikaw lang naman talaga ang baby ko, wala nang iba. Hindi na yun mababago, nak. O pero, eto yung tanong ko. Paano mo magagawa yun? Yun lang. Paano nga ba, Ma? Anak, syempre mag-aaral ka ng mabuti, di ba? Gusto mo maging pulis, di ba? Huwag ka mag-alala. Anak, dahil dyan ang gusto mo, pagsisikapan namin yan ng papa mo. Para sa'yo kahit ano, anak, gagawin namin. Thank you, Ma. Salamat. Naman, mahal ka namin eh. Buti na nga lang ho. May maayos ng trabaho si Papa. Hindi na galing sa masama ang kinikita niya. Ma, alam mo, totoo yan. Kaya talagang papasalamat talaga ako sa Panginoon na hindi na siya nagtutulak ng droga, di ba? Oo, Ma. Katakot. Ay, mabuti. Ayos. Ay, naku. Baka pauwi na yung papa mo. Maghahain muna ka ng pagkain. Sigurado kung maghahanap yun ng Ako nang bahala dito, makakain. Ma. Sige na. Sige. Thank you. Bon, yung ginagawa mo dito? Tinulungan ko lang ho si Mama ayusin yung mga gamit niyo, Pa. Hindi na ako nang bahala. Pa, ano nangyayari? Pa! Pa! Ano nangyayari? Ma! Ma, humingi ng tulong! Ano nangyayari? Teka lang. Mga kapitbahay, tulungan niyo kami. Pa! Mga kapitbahay, tulungan niyo kami. Pa! Mare, sige na oh. Parang awa mo na kahit nataasan mo pa yung interes. Kailangan ko lang talaga mailabas to si Ed sa ospital. Maawa ko naman. Mare, alam mo, dapat hinayaan mo na lang siyang magtagal sa kulungan para magtanda. Ayan tuloy, hirap na hirap ka ngayon. Mare. Ma, ako na ako. Mare, paano naman makakapagtulak si Ed? Nakaratay nga sa kama. Ako nga, mismo wala akong magawa kasi kailangan ko siyang tutukan. Pati tindahan ko, wala nang kinikita. Mare, sige na. Baka madamay pa yung pera ko pag nahuli na naman yung asawa mong nagtutulak. Baka hindi pa maibalik. Mare, alam ko mali yung ginawa ng asawa ko, pero asawa ko pa rin siya. Hindi ko pinagsisisihan kahit na anong mga bagay na ginawa ko para sa kanya at hindi ko susukuan tong si Ed hanggat hindi siya nakakaalis sa impyernong kinakalagyan niya. Tandaan mo yan, Mare. Pero di bali na, salamat na lang. Ed! Ed naman, ano ba? Bakit mo sinaya yung pagkain? Hindi mo ba naririnig na umutang ako? Wala tayong pera. Akala mo ba yung pagkain na sinayang mo, yung magpambili ako? Umaasa ako sa rasyon dito, Ed. Ha? Lagay mo yun sa utak mo. Namumutang na nga ako, nagsasayang ka pa. Na-stroke si Ed. Pumutok ang isa sa major vein nito sa ulo at sa bilis ng pagkalat ng dugo sa utak niya, nangailangan ng malaking pera si Nabon para dito. Pero wala silang mapagkuhanan. Bon, bakit mo gusto makausap? Kuya. Bakit meron ka niyan? Pinta ko sa kwarto ni Papa. Kaya alam ko nagtutulak pa rin siya. Gustong tulungan mo ako. Kailangan ko mabenta to. Bakit? Gustong kailangan namin ng malaking pera para kay Papa. Ang laki na ng utang namin sa ospital eh. Si Mama hirap na rin. Nahawa na ako sa kanya. Kuya, parang awa mo na. Tulungan mo ako mabenta to.